Nag-ikot ang ilang opisyal ng Department of Agriculture sa ilang palengke para tingnan ang presyuhan ng bigas doon. Magkano na nga ba yan? May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, good news sa mga mamimili dahil simula ngayong araw ay mas marami ng mga retailers ang nagbebenta ng bigas sa halagang 42 pesos kada kilo. Kasunod ito naging kasunduan sa pagitan ng Department of Agriculture at ng mga market association sa Metro Manila. Nalilimitahan na lamang sa 3 hanggang 5 pesos kada kilo ang kanilang kita o patong sa bawat kilo ng regular at well-milled na bigas. Sa pag-iikot nga ngayong araw ng DA sa ilang pamilihan gaya ng Murphy Market sa Cubao at Mega Q-Mart dito sa Quezon City ay halos lahat ng mga tindahan ay may binebenta ng 42 hanggang 45 pesos na bigas. Pero kadalasan na sinasabi ng mga retailers, napakaliit na lang ng kanilang kinikita dahil mataas pa rin ang puhunan sa bigas. Ang ibang araw, lugi na dahil may iba pa silang gastos tulad ng bayad sa pwesto at plastic. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga supplier na maaari makapagbenta sa mga retailers ng bigas sa halagang 37 hanggang 38 pesos kada kilo. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga naging panayam. Sa totoo lang po, wala po kami kinikita masyado. Diyan konting tubo lang po talaga. Sa amin kasi, pagka mababa na, ang patong namin konti lang eh. Dito lang kami bumabawi sa matataas. Kasi kailangan, meron kami mababa kahit konti lang ang tubo. Mas maganda yung may nakikita yung tao. May mga supplier po tayong kinakausap ngayon na pwede po natin makuha yun nga 37 to 38. Tapos pwede po nilang maipasa ng kung yung margin nga po is 3 to 5 pesos. So nasa 41 to 43. Connie, dito sa Kamuning Market ay halos lahat naman din ng mga retailers ng bigas ay nakakapagbenta na ng regular at well-milled rice sa halagang 42 pesos hanggang 45 pesos kada kilo. Kumpara sa mga special rice, yun nga lang, Connie, ay mas marami mga broken na mga grains o butil. Etong binibenta sa halagang 42 to 45 pesos pero maputi naman ito at wala ring amoy. Connie? Yes, Bernadette, may parusa ba sa mga hindi susunod sa 3 to 5 pesos per kilo na limitasyon sa tubo sa bigas? Connie, ayon sa Department of Agriculture ay magiging bahagi raw ng kanilang pagtutok, ng kanilang enforcement and inspectorate division, yung pagtitingin kung merong ang mga nananamantala at maaari silang mahuli o padala nila notice of violation at pagpapaliwanagin at kung hindi sila makapagbigay ng sapat na rason kung bakit mas mataas sa 3 to 5 pesos ang kanilang ipinapataw o ang kanilang idinadagdag doon sa presyo ng bigas ay maaari silang papanugutin sa kasong profiteering. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Tinatibay pa ang sama-samang pagbabantay para sa eleksyon 2025. Live nakuha po yan sa ceremonial signing ng pagsasanib puwersa ng GMA Network, Commission on Elections at election partners mula sa iba't ibang sektor para sa paghahatid ng pinakamalawak, pinakakomprehensibo at mapagkakatiwalaang coverage ng 2025 midterm elections. Kasunod yan ang nauna ng panata ng GMA, COMELEC at halos 60 partners para labanan ng fake news na itinuturing na malaking banta sa demokrasya. Update na po tayo sa 3 bagyo na binabantayan sa loob ng labas po ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Miss Veronica, paano po makakaapekto sa bilis at taglay na lakas ng bagyong Nika ang paglandfall nito sa Dilasag, Aurora? Opo, dahil nga may kabilisan itong si Nika, posibleng mabilis din itong mag-emerge sa karagatan west ng Philippines. Although kahit mabilis ito, mararamdaman pa nga rin yung mga malalakas na mga pag-ulan, especially Northern Luzon at parts din ng Central Luzon area. Pati na rin yung mga malalakas na hangin, mararamdaman pa rin natin yan kahit mabilis, kaya parati pa rin tayo mag-antabay sa update ng Pag-asa. Opo, at syempre bukod po sa Dilasag, Aurora, sa ang mga lugar pa ho ba kaya posibleng maramdaman yung direktang epekto po ng bagyong Nika? Opo, maliban nga sa may Aurora area, meron nga din tayong nakataas na mga signal
pinakamataas na itaas natin na tropical cyclone wind signal ay signal number 4. So mostly yung nakakaranas ng mga signal number 4 sa may northernmost portion ng Aurora, central at southern portion ng Isabela sa may Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra, northern at central portion ng Ilocos Sur. Samantalang signal number 3 sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, sa may southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa northwestern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, the rest of Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija. At signal number 1 naman sa Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Pangasinan, the rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, the northern at central portion ng Zambales, Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, north at eastern portion ng Quezon, kabilang na nga ang Polillo Islands. Maliban nga sa signal, meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan asahan nga natin ngayong araw yung intense to torrential rain. So kapag may intense to torrential rains, asahan natin yung widespread incident nga ng severe flooding at landslide. So expected yon sa areas ng Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Heavy to intense rains, so 100 to 200 millimeters of rain sa may Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Potential impacts, numerous flooding events likely yan, lalo na sa mga areas na urbanized, low-lying or near rivers, landslide likely in moderate to highly susceptible na mga areas at moderate to heavy rains sa Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Bukas naman bahagyang kukonte yung mga areas na meron tayong weather advisory. So heavy to intense rains sa may Ilocos Norte at moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Apayao at Ab. Pero Miss Veronica, hindi lang po 2 kundi 3 ang sama ng panahon ang ating pong binabantayan. Normal po ba itong ganitong weather system or phenomenon? Opo. So sa ngayon, wala pa tayo sa La Nina, pero kagaya nga nang nabanggit ng mga nakaraan ay halos La Nina-like na yung nangyayari. So kapag may mga ganun nga pangyayari, posible na yung dumadami nga yung numero ng mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility po. Alright. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. Mga mare at pare, 2 days na lang bago ang nationwide showing ng Hello Love Again. Ramdam ang suporta ng fans ng cast ng Naki-Hello Again sa mall tours nitong weekend. Hiyawan ng sumalubong kina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Taguig kahapon. Sinuklian nila yan ng kilig performance, pati na rin ang iba pang cast ng pelikula. Present doon si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Noong Sabado naman, nilibot nina Alden at Catherine ang iba't ibang mall sa Cebu. Save the date mga mare at pare, sa Wednesday, November 13, mapapanood na ang Hello Love Again sa mga sinihan nationwide. Mapapanood din yan sa iba't ibang bansa soon. Kung sino po ang may birthday, siya ang bida sa handaan. Ganyan usually, diba? Pero ang magpipinsan sa Chaong Quezon, iba. Oh, may nanalo na! Yan ang makulit na video ng cousins na kumanta ng birthday song pero nauwi sa pagalingan. Ang isa kasi sa kanila, bukod sa iba ang lyrics, may matching pulot pa. Kwento ng uploader, ang pinsan nilang mala songbird, ganun daw lagi ang atake sa birthday song. Hindi na raw sila na-surprise at all is well pa rin. Ang TikTok video na yan may 600,000 views na. Kaya certified trending!
Kumuha po tayo ng update sa pananalasa ng bagyong Nika sa probinsya ng Isabela. May ulat on the spot si James Agustin. James? Connie, malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin yung nararanasan ngayon dito sa lalawigan ng Isabela. At nandito kami ngayon ng team ko sa bayan ng Etiague, sa mismong opisina ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Rescue. At walang tigil yung buhos ng ulan. Maging yung mga nagtatrabaho dito sa katabing peryahan ay lumikas. Tinangay na kasi ng hangin ang lona ng kanilang tinutuluyan. Yung ilang residente naman ay lumikas din dito sa covered court, nagtayo ng modular tent yung mga rescuer, pero hindi rin tinaya ng ilang tents yung lakas ng hangin. Sa informasyon mula sa Etiague MDRMO, umabot sa 91 families ang iniikas ngayong umaga dito pa lamang sa bayan, katumbas yan ng 241 individuals sa 9 na barangay. Pero maaari madagdagan pa yan, Connie, dahil kanina pa alas 8 ng umaga walang supply ng kuryente dito sa bayan na ito at hindi rin makontak yung ilang mga barangay. Kanina galing din kami doon sa bayan ng Alicia bago kami magtungo dito sa Etiague at malakas din yung buhos ng ulan at hangin doon. Yung mga nakita ko, may mga yero na halos matatanggal sa lakas ng hangin at mayroon dito magilid na bahay kubo. May mga natumpang puno, tumagilid na poste ng kuryente at naputol din ng mga kawat. Halos wala na rin mga motorista na dumaraan sa National Highway. Yan muna yung latest mula rito sa Etiague sa lalawigan ng Isabela. Connie? Maraming salamat, James Agustin. Nilagdaan ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan. Ang Create Amyenda sa National... Ivan? Yes, Connie? Yes, Ivan, ulit lamang at naputol ka. Ang sinasabi nga natin, Connie, ang Create More Act ay isang batas na nag-aamyenda sa National Internal Revenue Code na may layuning makahikayat ng global at domestic investment. Ito yung pag-roll out ng red carpet ika nga para sa mga negosyante ayon sa Pangulo. Nililikha sa Create More ang isang pinagandang tax regime at incentive framework na mas magiging inviting o mas kaaya-aya para sa mga mamumuhunan. Pinababa sa batas ang corporate income tax sa 20% mula sa dating 25%. Dinoble rin ang additional na deduction sa gastusin sa kuryente ng mga negosyo para mapababa ang cost of manufacturing. Pinalawig din ang availment ng tax incentives mula sa 17 years, ginawa itong 27 din. Ay, nako, Ivan. Capital equipment. Ivan? Connie. Yes, medyo naputol ka lamang at yung parte lamang, no, yung itataas ka mo na bilang? Yung una-una, Connie, yung main points nitong batas na ito, yung pagpapababa ng corporate income tax from 25%, ginawang 20%. Okay. Tapos yung additional deductions naman sa gastusin sa kuryente para mapababa ang cost of manufacturing at yung availment ng tax incentives mula 17 years, ginawang 27 years. At may duty exemption din sa ilalim ng Create More sa donasyon sa capital equipment, mga materyales at pyesa para sa gobyerno, GOCC, sa TESDA, state universities and colleges at mga paaralan ng DepEd at SHED. Sa ilalim din ng bagong batas, Connie, hindi na rin mababago ang tax incentive sa mga negosyo kahit pa magpatupad ng work from home arrangement ang hanggang kalahati ng kanilang workforce. Pinasimple rin sa Create More ang VAT refund process at documentary requirements, gayon din local taxation. Ang lahat ng ito, Connie, layong gawing top investment destination ng Pilipinas na makapagpapalago sa ekonomiya at lilikha ng legalidad na mga trabaho para mas maraming Pilipino. Ang Create More Bill, ang principal authors ito ay sina Senador Win Gatchalian at Senador Mig Zubiri at sa Kamara naman si Congressman Joey Salceda. Alright. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina.